Hello Pisces! Welcome back. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising sign at saka Venus. Love reading para sa month ng July para sa sign ng Pisces. Kunin nyo lang po ang nakaresonate kayo, tapon nyo yung hindi. Kung hindi nakaresonate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na reading next month, siya ang makaka-relate tayo. Pero naniniwala ako merong dahilan kung ba't tayo napadpad dito. Kaya stay put. And abangan nyo lang po kasi pwedeng yung isang card throughout the reading ang siyang doon lang tayo makaka-relate. Pwedeng ganun. Tapon nyo lang yung hindi. Core energy mo, 2 of 1, something is blocked. Meron kang gustong i-pursue. Meron kang minamataan. Meron kang pinaplano. Pero may konting pangamba or takot. Parang gagawin ko ba to? Sure ba ako dito? Hindi ko alam gagawin ko. Nalilito ako, ganon. Natatakot o kaya ay may plano na pero hindi pa fully buo o kaya may plano na pero pinagdududahan o hindi sure doon sa plano na yon. Maaari may kinalaman yan sa pag-alis sa isang relasyon. Pwede din naman na may kinalaman yan sa pag-pursue ng isang bagay na maaapektuhan ng relasyon. Malalaman natin doon sa mga susunod na cards, pero yan ang iyong core energy. May pangamba, may takot, looking towards the future, maaaring may pagpaplano, may gustong simulan, pero hindi maumpisahan o natatakot na umpisahan. Yan ang core energy. Core energy ni Pisces, oh. Ay, pag-alis nga yata. Yung iba sa inyo, iba lang hindi ko nilalahat. Yung iba sa inyo, merong third party. Three of Cups, celebration, merong isang gustong puntahan na isang bagay na tingin niyang ikaliligaya niya. Maaaring yung iba sa inyo ay nasa isang relasyon na parang hindi na align dun sa gusto niya. Yung values na realize niya, yung values magkaiba sila, o kaya iba na yung gusto ng partner mo sa gusto mo. At for the longest time, chinaga mo ito. Ayan o, tingnan mo, para siyang may binabalanse o kaya magta-topple over na yung mga pots na siyang nagdadala sa kanya. Pwedeng dati ikaw yung nagdadala ng relasyon o kaya siya yung nagdadala ng relasyon pero for some reason nagbago na ang lahat and for some reason ginustify mo yung mga red flags na nakikita mo. Halimbawa, yung pamilya mo, sinasabi sa'yo na parang hindi kayo okay, hindi kayo bagay, walang patutunguhan, pero sabi mo, hindi, he's just taking his time, yung ganun. O kaya hindi, nag-e-effort naman siya, may ginagawa siya. So, parang, justify mo yung mga actions niya na kung tutuusin ay hindi naman talaga maganda para sa'yo. Yung iba sa inyo, meron ng nabuong pamilya, at nanghihinayang siguro na i-pursue yung isang bagay na gusto mo. Ito, tingnan mo. Parang ano to yung stuck ka, o may nakita ka na, no, tingnan mo yun, no, nasa kanya na ang lahat, yung earth, hawak niya, pero dun pa rin siya nakatingin sa ibang direksyon. Meron kang tinitingnan na iba, na parang feeling mo you are in the wrong place. Wrong place, wrong time, wrong relationship. Pwedeng ganun. Tapos, puro cups pa yung lumabas, 10 of cups pa na reverse. Usually, parang pag upright yan natin, para siyang perfect na yung buhay mo. Perfect na yung love situation mo. Pero reverse mo siya nakuha. There's something about this current relationship na parang something is wrong. Pwede din na yung iba nga, yun nga, nakabuo na ng pamilya o kaya matagal nyo ng parang yung pangarap mo dati na magka-family, nangyari na ngayon. Yung pangarap mo dati when it comes to a love situation, nangyari na. Pero for some reason, pwedeng halfway to the relationship or 5 years in or 10 years, 7 years each, pwedeng ganon. Biglang iba na yung hinahanap mo. Nag-iba na yung pangarap mo. Nag-iba na yung values mo. Nag-iba na yung pangarap mo para doon sa relasyon. Nag-iba na yung vision mo of a good relationship. Of how a good relationship is. Pwede din na yung iba sa inyo, ikakasal dapat, tapos may celebration dapat, pero gusto nyo nang i-call off yung engagement. So, hindi matutuloy ang kasal. Pwedeng ganun yung iba sa inyo. Puro water signs sa Cancer, Scorpio, Pisces. Pwedeng yung iba sa inyo ay
in a relationship sa kapwa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Pero pwede din naman na yung iba sa inyo ay in a relationship sa somebody older than you na Cancer, Scorpio, Pisces. Pwedeng isa lang sa inyo. Ikaw yun, yung Pisces. Gusto ko malaman kung ano to Six of Pentacles eh. Hindi ko alam kung yung iba sa inyo ay na-realize nyo na yung isa sa inyo ay may kaya, kung hindi mayaman. Tapos na-realize nyo na pera lang pala ang habol sa inyo nung kinakasama nyo. Makakalaya ka na doon sa period of um, yung wedding, pero reverse mo, Four of Wands. Four of Wands na celebration, paglaya, feeling free. Tingnan mo siya, nasa parang hot air balloon siya na flowers. Ini-enjoy niya yung sa paligid niya. Pero reverse mo nakuha. So, maaari nga na, yun, yung sinasabi ko kanina, I'm leaning towards saying, yung sinabi ko kanina na maaring ikakasal na yung iba sa inyo, iko-call off na yung wedding kasi na-realize niya. Siguro yung iba sa inyo kasi, yun nga, ikakasal na, pero nag-live-in muna kayo, nagsama muna kayo bago mangyari yung kasal. So, sa pagsasama nyo na yun, say matagal na panahon yun, nakita nyo yung mga bagay na hindi pala kayo aligned ng partner mo. May nakita kayong side ng isa't isa na hindi pala kayo tugma, hindi pala compatible. At for the longest time, maaaring ikaw ay parang feeling mo na-trap ka doon sa relationship na yon, na-trap ka doon sa notion of this good image of your partner, pwedeng ganun eh. So, ngayon lang naging clear sa'yo ang lahat. Ngayon lang nagkaroon ng liwanag sa'yo ang lahat. At maaari din na yung partner mo, pwede din ikaw to, energies could be interchangeable ha. Puwedeng yung partner mo ay may pinagdaanan, puwedeng namatayan, ganyan, yung mga mabigat na pinagdadaanan. At hindi niya masyadong makontrol ang kanyang emotions. As a result, nagiging ano din siya sa'yo, nagiging nagla-lash out siya sa'yo. Kumbaga, napagbubuntungan ka ng partner mo, puwedeng gano'n. At dahil sa pagbubuntong na ito, parang, wait lang, hindi ka naman ganyan, ano nangyari sa'yo? Bakit parang biglang naging ano ka, naging emotional wreck ka? Bakit parang unstable ka ngayon? Unstable ka recently, emotionally unstable ka, hindi mo makontrol yung mga yung emosyon mo, hindi mo makontrol yung mga bagay-bagay. Pwede din nga na yung iba sa inyo ay merong hindi pa handang mag-settle down o kaya hindi pa handa na i-continue itong relationship na to kasi pwedeng pinapapili kayo ng partner nyo. Pwede din naman na dead end pinapapili kayo ng partner nyo and pwede na parang hindi ako to. Tinatry niya kayong isubmit sa isang pananaw na hindi kayo nag-a-agree. Extreme to hindi to applicable sa lahat. Pero example lang, pwede kasi na yung partner nyo ay mahilig sa, parang may fetish siya. Tapos gusto niya na, as in sexual fetish siya. Let's say, mahilig siya sa foot pictures, mahilig siya sa, basta kung anong sexual na kawirduhan. Pwedeng threesome, polyamorous na relationship, whatever, kinky stuff, whatever you can think of na extreme fetish. Basta fetish. And itong fetish na to, ngayon nyo lang na-discover. Ngayon mo lang na-discover. Doesn't necessarily have to be fetish ha. Example ko lang yun. Pwede kasi na basta anything na binavalue ng partner mo na tinago niya for the longest time, ngayon mo lang nakita. Ngayon lang na-reveal sa'yo. At pwede din na marami ng signs in the past pero nagpatay mali siya ka o kaya nagbulag-bulagan ka o kaya parang basta nahirapan ka magdesisyon ngayon kasi merong mga bagay na ngayon lang na i-reveal sa'yo.
right at the time na na ikakasal na kayo. Basta celebration. Pwede din na family reunion, matagal nasa abroad yung family mo, tapos uuwi sila ngayon, may reunion, tapos biglang, basta may big event, may something event, may celebratory vibe. Pero, merong na-reveal sa'yo na something na na-realize mo na hindi pala align sa'yo. And so, ito ka, parang hindi ka makapag-desisyon, nasa dead end ka, parang shit, anong pipiliin ko? Wala kang clarity, nahihirapan ka. So, kinakailangan mong mamili. Pwede din na sinasabi niya ng partner mo sa'yo na parang, hindi niya directly, pwede kasing hindi niya directly sinasabi na mamili ka, ako o sila, hindi gano'n. Ako o trabaho mo. Not directly na gano'n eh. Pero, nararamdaman mo, may mga bagay mga partner natin na nararamdaman mo na lang na yun yung gusto niya, di ba? Pero not necessarily outright sinasabi niya. May tampo siya, lalo ka na Pisces, kung may tampo ka, minsan siguro hindi mo sinasabi. May mga bagay na na-reveal lang ngayon na naging ano siya, parang mitya siya para hindi matuloy ang kasal or naging mitya siya para ma-realize mo na hindi pala talaga kayo match all along. And so, maaaring ito dito nang gagaling yung Two of Wands na core energy ng reading mo. Meron kang seeing towards the future. May nakikita kang gustong gawin in the future. May gusto kang i-pursue pero hindi mo ma-pursue kasi ang trade-off nun is the relationship. Hindi ka makapag-decide. Parang tingnan mo yan, no? Parang, wag niyo akong kausapin. I just wanna be left alone. Gusto kong mapag-isa, gusto kong pag-isipan muna ito. At yung tao na yon ay maaaring Cancer, Scorpio, Pisces din, katulad mo, water sign. Medyo, isa sa inyo ay hindi makontrol yung emotions. Medyo nag-lash out. Siguro, for the longest time, akala mo mabait yung partner mo, hindi nagagalit, tapos biglang nakita mo siya all of a sudden nagalit. Ayun na nga, the tower. I don't feel like this July, mangyayari yung ano, kung halimbawa ang culminating activity, ang parang conclusion nitong ano na to, Cold War na ito between, or hindi pagkakasunduan between you and your partner is hiwalayan. I don't feel like magkukulminate tong July with this hiwalayan. Mangyayari pa ay it's either magpapatay mali siya muna, o kaya magkikiss and makeup, pwedeng sex and makeup, hindi niyo pag-uusapan yung elephant in the room. Whatever this issue is, hindi niyo siya pag-uusapan this July. Mukhang isi-sweep niyo pa siya under the rug. Ripe na para pag-usapan yung issue niyo sa isa't isa, o kung halimbawa may na-discover ka nga na hindi na pala kayo aligned, gusto mo nang umalis, tatagal pa tong hindi pag-alis na ito. Tatagal pa itong parang staying for the wrong reasons na ito. At maaaring kung hindi pa nangyayari yung celebration na sinasabi ko, maaaring mangyayari siya this July pero mapupurnada siya for some reason. Pwedeng mapupurnada dahil nga may kinalaman ng pera o may kinalaman ng trabaho, bigla kang mapapadala sa some I don't know, madidestino ka somewhere, and maaaring yun ang magiging cause ng pag-aawayan nyo. Tower is, ano siya, tower upright is parang yun na nga, yung parang breakup, sampal na universe, parang kailangan nyo na mag-break, kailangan ng tapusin to, pero hindi pa siya mangyayari. So kung ayaw mo pang makipag-break sa partner mo, mukhang tatagal pa. Pero the more na pinapatagal, ang isang bagay na hindi na dapat pinagsasama pa, the more na pinatatagal, the more na mahirapan kayo, the more na mamumuulang yung issue, the more na magkakaroon kayo ng tampuhan sa isa't isa. Yun. Ganun lang ang mangyayari this July. Stuck and parang, ayan o, parang may dalawa kang options na nagtatalo. Ang dami mong two eh. Two of Pentacles. Gusto mo sila both. Pero kailangan mong mamili. May trade-off ang mga bagay-bagay. Choose one. Cannot borrow one from one, sabi ni Universe. Two of Swords naman. Two, nasa gitna ka at the cusp of indecision. Hindi ka makapag-desisyon. Parang gusto mo munang parang itulog muna. Ayoko muna mag-decide ngayon. Huwag niyo akong kausapin kasi ayoko muna siyang pag-usapan. At ang ending nun, this July, ay Tower. Wala. Walang mangyayari. It will be, hahaba lang yung panahon na magiging issue siya. Long-standing issue. Ito na yung pagkakataon mo na para makaalis sa overthinking, pero I feel like mag-overthink ka pa this July. Kasi kahit pa hindi ka masaya, iindahin mo siya. Yun yung nakikita ko. Magtitiis si Pisces. Pagtitiisan mo,
O, mensahe ni universe, bloom in the mud. Ay, parang sinasabi sa'yo ni universe ngayon ay go through it. Just go through it. Whatever this challenge is sa relationship mo, just go through it. And wag mong takasan. So, siguro sign to na sinasabi din ni universe na go lang, wag kang maghiwalay. Maaari kasi nakasal kayo, so it's pointless na isa-isang tabi nyo yung kasal. You might want to resolve your differences ngayon. Ano siya, parang challenge. You are onto something na deeply challenging. Kaya ay inaano ka, challenge ka ni universe ngayon, this July. There will be a challenging time for you. And just go through it and kumbaga parang bubuuin ka nitong experience na ito. Siguro yung mga pangyayari ay bago sa'yo, pero just because hindi ka sanay sa mga challenges in life, it doesn't mean na susukuan mo na siya. So, kung hindi ka pa readyng pag-usapan ito, hindi ka pa readyng harapin, uh, gagawa naman din siya. Lagi ako naniniwala, nagagawa sa universe ng paraan. Kung meron kang isang bagay na iniiwasan, like yung elephant in the room nga, yung mga issue, long-standing issue na kinakailangan nyo pag-usapan, pero dinideny mo o kaya tinatanggihan mong pag-usapan, gagawa naman sa universe ng paraan para mapag-usapan. And don't let this experience, no matter how negative it is, to define who you are. Kasi you will just be, cliche man, you will just be a better individual once na makaraos ka dito. So yun, iwan ko na yun dun, Pisces. Medyo mahaba pa tong kwento. So, subscribe lamang po para maabutan nyo yung next na reading. Baka continuation siya, I don't know. Pero pwedeng ganun. Kasi ano pa siya, parang flatline pa sa ngayon. Wala pang major ganap. Although, itong tower talaga major ganap na ito eh. Pero mukhang dahil reverse mo nakuha, mukhang hindi pa ito yung panahon na isampalin kayo ni universe. Kasi ayaw mo pa siyang pag-usapan, meron pang bagay na titiisin ka. So, iwan ko na yun doon, Pisces. Sana makita ko kayo ulit next time. Ako po si A and see you soon. Bye-bye!